What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys! Welcome back dito sa ating channel. Koro nga pala. So for today, yung video natin is all about weekly transaction. So madalagdag tayo ng weekly transaction natin kay Layer 0, ZK-Sync Era, ZK-Sync Lite, Linya, and kay Base. So start tayo dito kay Layer 0. So una natin is punta tayo kay minter.merkly.com/OFT. So pagpunta natin dito guys, connect lang natin yung mismong wallet natin, Turbo Bridge. Tapos guys, gagamitin natin is si ZK-Sync Era. For destination chain, ang gagamitin natin is si Meter, Tenet, and si Canto. So yung mga ibang chain is hindi mo natin sila gagamitin. Maybe for other transactions na lang. So head over tayo sa kanilang website para mapakita ko na sa inyo. So as you can see, ito na yung mismong Merkly na website. So ayan, naka ZK-Sync Era ako. And then gagamitin natin si Meter, Tenet, tsaka si Canto. So naka-check siya lahat. So gagawin ko, uncheck ko yung iba, yung mga di natin kailangan. So siguro sa mga susunod na transaction na lang natin yan. Kasi I think hindi pa ako nakakapag-transact kay Layer 0. Ang destination chain is kay Arbitrum Nova. Tsaka kay Polygon, ZK EVM. So after nyan, itong 5 Merc token or amount to bridge per network, gagawin mo lang siyang 1. So after nyan, claim mo. So may babayaran ka lang konting gas fee. So after nyan is click natin itong start bridging. So as you can see, pwede kang mag-bridge sa tatlong network na to by clicking lang itong bridge 2. So yan, sobrang late lang ng fee guys, wala pang $1. Confirm lang natin yan. Then guys, after natin mag-bridge, of course, pwede natin siyang check sa mismong Layer 0 scan. So as you can see, pag click mo yung isa, nakalagay dyan, searching, and then tayo mo siya mag-loading. So you can see, pending pa yung status. And pagka nag-confirm yan, or pagka naging successful, meaning meron tayong added transaction kay Layer 0. So hindi ko nahintayin yung mismong transaction na yun. Maybe i-check ko na lang siya mamaya ulit if nag-success na. So next natin is kay ZK-Sync Era. Gagamit tayo ng Wu Finance. Mag-i-swap lang tayo ng konting ETH natin papuntang USDC. And then next is gagamitin natin si PancakeSwap. I-swap back natin yung ating USDC papuntang ETH. So yun see guys, nandito na ako kay Wu Finance. So lalagay ko lang yung ETH na gusto kong i-swap. So yun see 0.015. So swap ko lang siya into USDC. So after nun guys, dito naman kay PancakeSwap, yung USDC natin, i-change back natin siya or swap back into ETH. So max ko lang yan. Tapos swap natin siya. So confirm swap. So after natin mag-swap ng ETH to USDC and then USDC to ETH, gagamit tayo nitong D-Mail. So if wala pa kayo, lalagay ko na lang yung link sa description and mag-register lang kayo. So sobrang dali lang naman gamitin ni D-Mail. So as you can see guys, ito na si D-Mail and meron siyang mga rewards no. Actually, pag click mo tong points, makikita mo yung points mo dyan. And konti pa lang yung points ko kasi hindi ko siya masyadong nag-grind. Pero siguro after nitong video na to, araw-araw na ako magsasend ng email. So pwede kang mag-send ng email mo sa sarili mo. Pero ako, lagi kong palitan ng message ito si Zid. So shoutout dito kay Zid no. So kagil natin yan sa Marites Gaming Guild. So gagawin ko lang dyan, click ko yung compose, tapos nandito na si Zid sa contact ko, click ko yung contact niya. O mag-autofill na yung email or yung mismong D-Mail ID niya, tapos yung principal ID. So principal ID unique yan. So dapat match yung D-Mail tsaka yung principal ID. Kung hindi magsasend yung mismong email mo or hindi ka pwede mag-send. So kahit ano lang lagay mo dyan. So lagay natin ZK-Sync. Ayan. So next guys, tandaan nyo dito nakalagay dapat is ZK-Sync. So pwede kang gumamit ng ibang chain kapag magsasend ka ng email. Dito sa iba is free siya pero wala siyang mga points na kasama. So ako gagamitin ko si ZK-Sync para meron akong 100 points and para may transaction ako kay ZK-Sync Era. So click ko lang yung send pero bago yan lagay lang ako dito ng kahit ano. So kahit ano. So click mo lang yung send. Babayaran ka lang guys ng konting gas fee. As you can see yan, 0.15 cents or $0.15. So confirm lang natin yan. And after nyan, masasend na siya. Tapos pwede mo check yung points mo. As you can see, nadagdagan yung points ko kanina 400 plus lang yan and nadagdag siya ng 100. So after natin guys, ito punta tayo dito kay OmniArt. So gagawin natin kay OmniArt is mag-mint tayo ng 2 Degen Dino ONFT and then mag-bridge tayo papuntang Polygon tsaka kay Polygon ZK EVM. So gagawin ko guys, try ko na itong Turbo Bridge nila. So itong chain na to, i-unclick ko yung iba and ititira ko lang si Polygon, itong dalawang Polygon na to. Tapos i-click ko tong mint. So as you can see, bukod sa makakapag-transact tayo kay ZK-Sync Era, makakapag-transact din tayo kay Layer 0 kasi powered by Layer 0 yung kanilang bridging. So next, click natin tong Bridge ONFT.
So guys, ang recommended ko na lang is isa-isa nyo lang kasi kanina yung sa na-mint kong isa is parang hindi ko siya na-bridge, or gagawin ko, hiwalay ko na lang ulit tong si Polygon ZK EVM. So click ko lang yan and confirm ko lang din ulit to. So next is bridge natin siya. And then guys, pwede natin click tong history para makita natin kung nakapag-bridge na siya successfully. As you can see, ayan. Tapos ito yung transaction hash. Pwede mo siyang click para makita mo na kay layer 0 talaga yung mismong transaction. So as much as possible, dapat chine-check nyo siya kasi baka hindi siya delivered. Ito, delivered na. Itong isa is pending pa. Pero mamaya, mag-go through na yan. Try natin refresh. Ayan, pending pa rin. So hintayin lang natin siya. And siguro babalikan ko na lang siya and proceed tayo muna sa ating next step. So after natin kay OmniArt, ang next natin is itong si Tevera. So gagawin natin, mag-mint tayo ng ONFT and then bibridge natin siya sa Linya and Arbitrum. So ZK Sync ERA din yung gagawin natin dito, and bukod doon makakapag-transact din tayo kay layer 0. So yun na guys, pagpunta nyo dito sa kanilang website, ito kay Tevera. So hanapin nyo lang tong VONFTs or itong 5 new guardian. So ito yung mamimint nyo. So 5 yung mamimint nyo dyan and malit lang yung babayaran yung gas fee. So namint ko na siya, hindi ko na siya mapapakita sa inyo. Nandito na siya sa aking portfolio. So pagpunta nyo dyan, nandito siya sa aking ONFTs. As you can see, ito siya, itong 5 na to. And nakapag-bridge na ako guys kanina from ZK Sync papunta ang Arbitrum 1. So as you can see, nakalagay dito ONFT on Arbitrum 1. So gagawin nyo dyan, click nyo na tong bridge, tapos click nyo tong Arbitrum dito. Kasi yung linya nila guys, hindi natin magagawa kasi naka-temporarily post. So Arbitrum, tapos click nyo lang tong bridge. So may babayaran lang kayong konting gas fee. And guys, powered by layer 0 din to. Ulitin ko, so dagdag transaction din to kay layer 0. So after natin guys mag-mint and then mag-bridge. So tandaan nyo guys, itong linya, babalikan natin to sa susunod or balikan nyo lang siya sa susunod kasi naka-post pa siya. So next is gagawin natin, mag-mint tayo ng Citizen IZ dito pa rin kay Tevera. So pagpunta nyo dito guys and makikita nyo, may babayaran ka ditong konting gas fee. Mag-mint tayo ng Citizen ID natin. So yan, transaction successful. So Mint Guardian NFT. So napakalit lang ng mga gas fee dito. So hindi naman siya masyadong masakit. Ayan, successful ulit. So after nyan guys, nakalagay make use of your earned karma point to play the Tevaran game. So pag click mo to guys, pwede kang bumili ng mismong KP or karma points ata to. Or pwede kang mag-transfer from Web3 Vault or mismo sa wallet mo papunta sa Game Vault. So ako wala pa ako guys, so hindi ako magbabuy or hindi ako magta-transfer. So click ko lang tong continue. So after natin yan guys, so may added transaction na tayo or added interaction sa ibang contract. Next is mag-mint tayo ng ZK Sync ID. So meron na akong ZK Sync ID pero iba siya. Hindi siya under dito kay ZK Sync ID mismo. So dito mag-mint ako, medyo mas mahal dito. Pero kasi gusto ko talaga magdagdag ng transaction dito kay ZK Sync as much as possible. Damihan natin iba't ibang contracts, iba't ibang interaction. So type mo lang dito yung desired domain name mo. So sa akin Koro NFT, then search ko siya. So available siya, so pwede ko siyang i-mint. And guys, as you can see, medyo mahal siya, no. Nakalagay dito is 0.03. Nasaan nga ba yun? I think ito siya. Ayan, nakalagay 0.03 ETH yung price niya. So medyo mahal siya. So ang gagawin natin, gagamit tayo ng coupon or discount code. So ito siya guys, nalagay ko sa description. So copy ko lang to. Tapos balik ako dito and submit ko siya. So pagkatapos ko siya i-submit, makikita nyo, mababa na siya. From 0.03 naging 0.009 siya. So 14 USD. So medyo may kamahalan pa rin siya, pero kasi bumibili talaga ako ng mga, or nagbibili talaga ako ng mga domain IDs. So iba't ibang chain, iba't ibang domain IDs yung ginagamit ko. So next is click ko lang tong Mint Wallet ID. So syempre guys, may babayaran tayo dyan. Confirm ko lang. So after nyo siya click, meron ditong lalabas na transaction status. Pwede nyo siyang click, tapos makikita nyo kung successful. As you can see, status nyo is processed, pero kay Ethereum di pa siya tapos. Pero pagpunta ka dito kay ZK Sync ID na website, as you can see, nandito na yung mismong ID ko. So pwede kong click yung my account, ayan, tapos makikita mo yung mismong details nung ID mo. So unlike doon sa mga ibang domain ID na nakita ko sa mga ibang chain, dito is validity niya is forever. So isang beses ka lang mag-mint, tapos valid niya siya forever. So for our next step guys, pupunta na tayo kay ZK Sync Lite. And gagawin lang natin dito is gagamit tayo ng zigzag para mag-trade ng ETH papuntang USDC and then USDC papuntang ETH. So optional lang to guys actually, kasi ako gusto ko lang talaga magdagdag kay ZK Sync Lite. Maraming transaction na ako dito, pero ginagawa ko pa rin talaga siya weekly, no, si ZK Sync Lite. So yung see guys, nandito na tayo kay zigzag. Tapos ang gagawin ko lang dito is magsisell ako ng Ethereum papuntang USDC. So yan, mamili lang ako kung ilan yung kailangan ko or gusto ko. So gawin natin parang halos 50%. So sell ETH. So magsasign lang tayo guys, wala tong bayad na gas fee. Pero syempre may fee pa rin dito sa mismong pagtitrade. So kung merong network fee na nakalagay, $0.10 siya, no. So yan, nag-successful na yung trade natin. So napunta na siya sa USDC. Ayan, makikita nyo. Ang gagawin ko lang dyan is bibili ulit ako or isisell ko yung mismong USDC ko papuntang ETH. So yan, buy ETH. So ma-maximum ko siya. Buy ETH. And then, sasign ko lang din to.
And as you can see guys, successful ulit yung buy order natin and bumalik na yung mismong balance natin papuntang Ethereum lahat. So yun lang gusto kong gawin dito kay Zigzag. Every week nagtitrade ako dito para magkaroon ako ng transaction kay Light. So next natin guys, kay Linya na tayo. Gagawin natin yung parang ginawa natin kay ZK Sync kanina nung una, mag-swap tayo ng ETH papuntang USDC, and then USDC papuntang ETH, and then gagamit din tayo ng D-mail para mag-send ng email. So umpisahan natin dito kay Kyberswap. So mag-swap tayo ng konting ETH natin papuntang USDC. And guys, nag-successful na siya. So kasi nasa USDC na yung iba nating ETH. So next natin is si Sync Swap. So gagawin natin USDC, pabalik naman siya ng Ethereum. And as you can see guys, na benta na natin yung USDC natin or na-swap na natin siya pabalik ng Ethereum. So for our next step guys, nandito tayo ulit kay D-mail. And parang ginawa natin kanina kay ZK Sync, mag-send lang tayo ng email. Tapos dito naman, nalagyan natin is si Linya. So meron din siyang 100 points na dagdag. So click lang natin yung send. So another transaction to kay Linya. Actually guys, itong kay D-mail, pwede na siyang gawin everyday kasi mas mataas yung points everyday na makukuha. So maliit lang naman yung gas fee na babayaran. So if tolerable sa inyo yun, for example, for 10 days kasi siguro makaka $1 ka or $2 kung dalawa yung mismong gagamitin mo. If tama yung computation ko. So sa D-mail kasi hindi natin alam kung magkakaroon din siya ng airdrop or kung para saan yung mismo mga points doon. So next natin guys, itong si Scampari. So gagawin natin dito ay magkikreate tayo ng report. So papakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So pagpunta nyo dito sa website ni Scampari, magko-connect kayo ng wallet nyo. Tapos of course, Linya yung gagamitin natin. Hindi pa naman available sa iba siya, no? So soon pa yung nakalagay. So next gagawin natin, create report. So next, mamimili kayo dito kung ano yung re-report nyo. So pwedeng social media scammer, scam project or rug pull, fraudulent website, there is financing report. So ako pipiliin ko scam project or rug pull. Next, ang pipiliin ko is BNB chain. So bakit BNB chain yung ginamit ko? Or mismong pinili kong network kasi sa BNB chain yung i-report kong contract address or smart contract address. If wala kayong ma-report guys, sobrang dali lang naman. Alalahanin nyo lang kung ano yung mga scam project na mga nadaanan nyo. Ako kasi marami akong mga play to earn na nalaro dati. So karamihan kasi doon, mga patay na siya or mga dead project na. So considered as scam siya or rug pull kasi pag nakita nyo yung chart nila, sobrang wala na talaga or sobrang red na or minsan wala na siyang liquidity. So for example, ito, si Workcoin. As you can see, yung liquidity niya is $10 na lang. Market cap $23. So considered as rug pull na to. So gagawin natin guys, kakapin natin tong mismong contract nila, nandito naman siya sa taas. Tapos paste natin siya dito. So next guys, kakapin natin siya ng buo kasi pwede natin siyang lagay dito sa URL. So as you can see nakalagay dito, pwede siyang token chart, no? Pwedeng social media profile, pwede mismong website. Next is photo proof. So gagawin ko dyan, screenshot ko lang yung mismong nasa PooCoin. So you can see guys, na screenshot ko na siya and nilagyan ko na underline yung mga important parts niya or binilugan ko. So kayong bahala kung gusto nyo gawin yun. Ako kasi wala lang, gusto ko lang makita and if ever check nila to manually, gusto ko mapansin nila yung mga dapat mapansin. So next is upload natin yung mismong file niya. So ako, ito yung mismong file or mismong screenshot ko kanina. And then nilagyan ko na siyang description, rug pull project from BSC network. So next is lagyan natin or create report na tayo. So pag nag-create ka ng report dito kay Scampari, may babayaran ka lang din na konting gas fee kasi nag-interact ka sa kanilang smart contract. So after nyo mag-create ng report, so punta kayo sa profile nyo, makikita nyo dito yung mismong report nyo, no? Pwede mong lagay na pending, approve, or decline. So click mo tong all para makita mo lahat ng mismong mga ni-report mo. As you can see, pwedeng sa isang araw marami kang i-report. And then syempre guys, pending pa yung mismong report natin. As you can see, ito yung details. Tapos kada may re-report ka guys or na-approve siya, pwede kang makakuha ng reward token. So ito yung SCM. So maganda rin talagang i-farm tong si Scampari. So salamat nga pala sa kagil namin na si Roms kasi siya yung nagsabi ng project na to, no? And I think ginagrind niya to, marami na siyang reward tokens. So heading back dito sa ating steps, dito na tayo kay base. And guys, nagdagdag nga pala ako kay Zora kasi ginagrind ko na rin tong si Zora and may weekly transaction na rin ako dito. Pwede nga lang everyday kasi kay Fundrop, everyday na ako nagmi-mint and si Zora lagi kong ginagamit sa kanya or minsan si Base. So for Base, magdadagdag tayo ng volume and transaction. Gagamit tayo ng Kyberswap and Boo Finance. Tapos mag-swap tayo ng ETH papuntang USDC and USDC papuntang ETH kagaya ng ginawa natin kanina doon sa dalawang networks. So yung si guys, nandito ulit tayo kay Kyberswap and mag-swap ako ng ETH papuntang USDBC. So swap ko lang to. So as you can see, nakapag-swap na ako ng ETH papuntang USDBC. Next is gagamit ako ng Woo Finance. So refresh ko lang si Woo Finance kasi hindi niya mabasa yung mismong balance natin. So as you can see, ayan, USDBC, pabalik naman siya ng ETH. So click ko lang tong max. Tapos approve ko siya bago siya i-swap. And then kiklik ko na tong swap.
So yun guys, nakabalik na yung USDC natin papuntang Ethereum dito sa Base Network. So tapos na tayo kay Base. So last natin is itong si Zora. So hindi na ako mag-mint guys kasi nakapag-mint na ako kanina and gusto ko lang pakita sa inyo ulit to. So as you can see, ito siya. I-sort nyo lang siya or i-filter nyo siya dito. Zora chain yung lalagay nyo or pipiliin nyo. Tapos pwede kayo mag-mint kahit ano. Yung iba dyan guys may bayad, minimal fee. Yung iba naman free. So as much as possible, kung everyday kayo mag-mint or weekly, wag nyo i-mint ulit yung na-mint nyo na last time. Kasi same contract address yon or same contract interaction. And as much as possible, mas madaming contract sana yung ni-interact natin. So as much as possible, dapat iba't ibang NFT rin yung i-mint nyo. So halos everyday guys may mga lumalabas naman dito. So yun, mag-mint lang kayo everyday kung kaya nyo. Ako nag-mint ako guys under Zora and Base kasi dyan mura. OP di ko masyado na-try. And lalo na sa Ethereum guys, di ako dyan nag-mint kasi mahal yung gas fee dyan. So after nyo magawa yung mga steps na to, ayan, nakapag weekly transaction na tayo, nakapag-add na tayo kay Layer 0, ZK-Sync Era, pati kay ZK-Sync Lite, Linya, Base, tsaka kay Zora. So for Starknet, gagawa ko ng hiwalay na video kasi ginagrind ko rin si Starknet. Siguro guys, ang mga hindi ko nagagawa ng weekly transaction na video is si Orbiter Mantle, si Holograph, si Metamask, tsaka si Li-Fi. So yung mga yun kasi medyo madali lang naman siya, and kung napanood yung mga dati kong video about sa mga network na yun or mga applications, madali naman magkaroon ng weekly transaction doon. So paulit-ulit lang yung gagawin natin doon guys. So for Holograph guys, nakikita nyo ito ko sa website nila. So check nyo siya manually everyday or siguro every week kung ano yung mga bagong collection. As you can see, ito na-mint ko to last time. And ito, hindi ko pa siya na-mint ngayon. So mi-mint ko na siya. So papakita ko na rin sa inyo. So yan, mint free. So gas fee lang naman babayaran ko dito kay Holograph. So as much as possible, di na ako nagmi-miss dito ng collection kay Holograph. So next is yung minute nating NFT na yon, yung kanina. Bibridge ko siya from Arbitrum papuntang Polygon. So select ko yung collection. As you can see, ito yung isa kong collection na yon. And then yun nga guys, after nyo i-bridge, pwede nyo check yung bridge, tapos bridge explorers. Makikita nyo yung mga pending transactions or lahat ng transaction nyo dyan. So yun, ito yung mga dati kong na-bridge na, no. So yan, nag-mint ako, tapos binibridge ko rin siya agad. So for Orbiter Finance, di na ako gumagawa ng video kasi sobrang dali lang naman ito gamitin, and nagagamit natin to halos weekly talaga kasi nagtatransfer ako or nag-bridge ako ng Ethereum papuntang ibang networks. So pag chinek nyo yung history ko, ayan, halos every 3 to 5 days ko siya ginagamit. So kayo na nag-bridge ako from OP papunta dito sa mga network na to. So yun lang guys for our weekly transaction. Sana nagustuhan nyo to, and kung may question kayo, mag-leave lang kayo ng comment sa ating comment section. If may gusto kayo tanong sa akin or gusto nyo i-PM ako, pwede nyo akong PM sa TikTok or sa Facebook.